Una sa lahat, sa video na yan, makikita ang kumpulan ng mga estudyante sa tabi ng kalsada sa San Jose del Monte, Bulacan. Makikita naman ang isang truck na marahan ng takbo. Pero sa halip na pumreno, inararo nito ang mga estudyante. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Grupo ng mga nagtatalo sa Tondo, nagkagulo nang biglang may maglabas ng baril. Tatay, ginilitan ng sariling anak, patay. Kapitbahay, nadamay at pinatay rin. Kampanya laban sa dengue na alas 4 kontra mosquito, ilulunsad ng Department of Health sa Lunes. Bubong ng food court sa Peru, gumuho. Hindi bababa sa 3 ang patay. Mga kalahok sa Grand Street Parade ng Panagbanga Festival sa Baguio, nagpasiklaban. Lee Min-ho at K-pop star Park Bom ng 2NE1, nagde-date nga ba? Sugatan ng 3 estudyante matapos araruhin ng truck sa San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari ang insidente sa harap mismo ng kanilang eskwelahan. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gio Robles. Sa CCTV footage na ito nakuha sa barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan noong Huwebes, makikita ang kumpol ng mga estudyante sa gilid ng kalsada. Pawang kalalabas lang sa eskwelahan ng mga ito. Maya-maya lang, nawala sa lane ang truck na ito kaya nabangga at naararo ang mga tao. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nawalan umano ng preno ang truck. 3 estudyante ang nasugatan na agad namang dinala at nakalabas na ng ospital. Sasagutin ng driver ng truck ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Hindi naman na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Sa barangay Abongan sa Taytay, Palawan, tumagilid ang isang shuttle van sa pakurbadang bahagi ng National Highway kahapon. Nagtamo ng minor injuries ang sakay nitong 13 dayuhan at isang Pinay. Pawang mga turista ang mga biktima na papuntang El Nido mula San Vicente. Agad silang dinala sa ospital para mapagamot. Nawalan umano ng preno ang shuttle kaya nag-overshoot ito sa kalsada. Wasak naman ang harapang bahagi ng jeep na ito matapos sumalpok sa isang truck sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal kanina. Nadamay pa sa karambola ang isang tricycle na may 2 pasahero. Sugatan ang 3 at ang driver at 4 na pasahero ng jeep. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Ayon sa mga otoridad, kinain ng jeep ang lane ng truck na nagresulta sa karambola. Nagdulot ng mabigat na trapiko sa lugar ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Bumangga sa puno ang isang van na may kargang mga smuggled na sigarilyo sa Jensan. 4 ang arestado kabilang ang isang pulis at isang Coast Guard personnel. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Dave Abuel. Wasak ang likurang bahagi ng puting van na yan matapos bumangga sa isang puno sa General Santos City. Nagkalat naman sa kalsada ang mga kahon ng sigarilyong dala ng van. Ang mga sigarilyong yan, napag-alamang smuggled pala. Ayon sa pulisya, tinakasan ng van ang police checkpoint sa Sarangani Province. May escort din na SUV ang van, na kargado rin ng mga kontrabando. Hinabol ng mga pulis ang van hanggang sa tuluyan nitong madisgrasya sa bahagi ng diversion road. Nahuli ang 4 na lalaki, kabilang ang isang pulis at tauhan ng Coast Guard. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Bulagta at wala ng buhay ang ginang na ito sa labas ng kanyang bahay sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Napaiyak na lang ang kanyang kaanak nang madatna ng bangkay. Patay ang 73 taong gulang na babae matapos siyang saksakin ng sarili niyang anak. Base sa investigasyon, nagtalo ang mag-ina hanggang sa nasaksak ng maraming beses ang biktima. Tumakas ang sospek pero nahuli siya ng mga barangay tanod. Nakakulong na ang sospek at nahaharap sa reklamong parricide. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang lalaking yan sa kanyang gift shop sa Abukay, Bataan. Top 5 most wanted ang lalaking negosyante sa probinsya ng Bataan. Ayon sa pulisya, inireklamo siya dahil sa hindi hirap pag-remit ng SSS contribution at iba pang government benefits. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Social Security Act.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagkagulong isang grupong nagtatalo sa Tondo, Maynila nang biglang may maglabas ng baril. Pero ang armas, pellet gun lang pala. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Barangay 54 Tondo, Maynila, makikita ang pagpunta ng grupo ng mga lalaki sa isang bahay. Magkakasama sila sa Lion Dance Group na gusto raw ayusin ang hindi pagkakaintindihan sa kanilang samahan. Nagkausap naman ang magkakagrupo, pero maya-maya bigla na lang nagkagulo. May nagkatulakan at nagkasuntukan. Kita ang isang lalaki na naglabas ng baril. Ayon sa isang miyembro ng grupo, itinutok sa kanya ang baril na kalaunay na pag-alamang pellet gun pala. Tingin niya, nag-ugat daw ang away ng pakiramdam ng lalaki na nasasapawan na siya. Yung nanutok ng baril, parang nababaliwala na po kasi siya. Parang ganun yung pinalalabas niya. Kami po bilang baguhan po ako sa grupo, may knowledge naman po ako about sa mga Lion Dance. Kaya gusto ni boss, kahit pa paano, umangat yung grupo. Ayon naman sa kaanak ng nanutok ng pellet gun, pang-depensa lang sana ang pagdadala nito dahil sa takot. Parati silang punta gabi-gabi. Ayaw niya Kung tinanggal siya, bakit pinupuntahan pa siya rito sa bahay? Sa nervous ng anak ko, wala siyang nagawa kundi magdala kasi ang dami nila Umaasa naman ang kaanak nito na magkakaayos sa magkakagrupo. Pero sagot ng tinutukan ng peking baril, Paano pong pag-uusapan ba't sila po yung umaharap sa amin, hindi po yung anak nila? Sabi nga po nila, hindi nila makita yung anak nila, hindi nagpapakita sa kanila, hindi umuwi ng bahay. Nagpaalala naman ang pulisan na umiiral pa rin ang gun ban ngayong eleksyon. Kahit daw pellet gun ang gamit, pwede pa rin hulihin. Kasama po itong mga replika, itong mga airsoft dito po sa mga ipinagbabawal. Kung saan, kung kayo po ay mahuhulihan nito, kayo po ay makakaharap dito sa kaso na paglabag dito. Ito pong ating comprehensive law on firearms and ammunition. Plano nilang ituloy ang pagkasampa ng reklamo sa nanutok ng pellet gun. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 7 barko ng China ang nakitang umaaligid sa Rosal Reef at Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Nagpaalala naman ang Philippine Coast Guard laban sa mga politikong sinasamantalang issue para sa boto. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Matapos ang agresibong pagmaniobra ng isang Chinese military helicopter sa Scarborough Shoal noong Martes, nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Naispatan nilang 6 na Chinese militia ships sa Rosal Reef at isang barko ng China Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy nilang minomonitor ang mga barko ng China. The Philippine Coast Guard will be doing our own MDA flight. This will be the Coast Guard aircraft that will conduct MDA flight from Pangasinan to Zambales. We are monitoring the movement of China Coast Guard 5303 at a distance of 80 nautical miles off the coast of Bolinao, Pangasinan. Mahalaga raw na makita ng China ang presensya ng Pilipinas at agad silang maradyohan ng ating mga tauhan. In those instances na meron tayong makikita na China Coast Guard vessel, magdi-deploy din tayo ng Philippine Coast Guard vessels to directly challenge and show the flag to counter the presence of the Chinese Coast Guard. Ngayong papalapit na ang Bilang Pilipino 2025, binigyang diin ni Tariela ang usapin tungkol sa pagprotekta sa ating teritoryo. Dapat daw maging mabusisi ang publiko, lalo't maraming politiko umano ang ginagamit lang ang issue para makakuha ng boto. Wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo magje-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. You need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones Act, for example? Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Samantala, nagkasa naman ng isang maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines at French Navy sa West Philippine Sea kahapon. Ayon sa AFP, ito na ang pangatlong linggo ng kanilang joint maritime activities doon. Isinabak dyan ang higit 6 na assets ng Pilipinas kasama ang BRP Jose Rizal at ang ating C-90 aircraft. 5 French assets din ang lumahok sa drills.
kasamang isinagawa sa aktibidad ang communications check exercise, anti-submarine warfare exercise at combat training. Layon daw nitong mas palakasin ang operasyon, komunikasyon at depensa ng ating combat assets. Itinuturing na election offense ang vote buying at pagpusta sa magiging resulta ng botohan. Ano pa ba ang mga bawal sa ilalim ng election code? Alamin natin yan sa Frontline Report ni Lord De Vera. Maliban sa pagbitbit ng armas, paggamit ng mga armored na sasakyan para ang kandidato ay suportahan. Maliban sa pagbebenta at pamimili ng mga boto at napakarami pang iba. Sa ilalim ng Article 22, Section 261 ng Election Code, ito raw ang mga hindi mo maaring gawin. Bawal tumaya. Bawal makipagpustahan. Literal na bawal yan. Sa anumang paraan na may kinalaman sa magiging resulta ng halalan. Hindi lang kung sino yung mananalong kandidato ha. Kahit na yung mga may pustahan na may kinalaman sa mga numero, gaya ng gawing pa-ending halimbawa na nakabase sa mga final tally. Kung ikaw naman ay opisyal ng kahit anong organisasyon o grupo, departamento, bawal pilitin, bawal din kahit hikayatin ang mga taong nasa ilalim ng iyong pangangasiwa. Bawal din hikayatin ang iyong mga pinangangasiwaan. Ganon din sa mga religious groups, mga sekta, gaya ng yung sounds familiar ba? Mas lalong bawal manindak, bawal manakot, lalo na ng mga kawani ng COMELEC at iba pang mga ngasiwa ng halalan. Mananagot ka rin kung sirain mo ang certified listahan ng mga botante. Pati na rin ang pagbitbit ng mga registration forms sa labas ng nasabing area. Magsumbong din kayo kung malaman yung may nangyayaring appointment sa anumang opisina ng gobyerno sa bagong pwesto o may na-promote o nagtaas ng sahod 45 days bago ang election period. 45 days din bago nito, bawal din maglabas ng pera para sa mga public works projects at kahit anong kaakibat na gawain. Alam mo ba kung rehistrado ka at hindi ka bumoto, kung wala kang magandang dahilan, ikaw rin daw ay may pananagutan. Wala pa sa kalingkingan ng mga to sa kompletong listahan ng mga bawal sa ilalim ng election code. Maaaring mabasa online lahat ng nakapaloob dyan, mga kababayan. Maging mapanuri sa mga kandidato. Ang gusto mo bang iboto ay lumalabag sa anumang alituntunin na nabanggit dito. Isipin mo kung ngayon palang lumalabag na sa batas, yung kandidato mo, paano pa kaya pag naluklok na sila sa pwesto? Magiging kurap yan. Ano? Pustahan tayo? Formal nang ipinagpaliban ng parliamentary election sa Bangsamoro Region. Yan at iba pang update sa Bilang Pilipino 2025 sa Frontline Report ni JC Cosico. Hindi na isasabay sa 2025 midterm elections sa Mayo 12 ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa pirmahan ng Memorandum of Agreement para sa mall voting program, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na sa October 13 na idadaos ang halalan sa Bangsamoro. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapaliban sa eleksyon sa rehiyon. Sa ngayon, isa sa pag-aaralan ng COMELEC ang pagbubukas ulit ng filing ng Certificate of Candidacy sa BARM dahil may 7 parliamentary seats na nabakante matapos ideklara ng Korte Suprema na hindi bahagi ng BARM ang sulu. Gusto namin alamin, mag-o-open ba kami ng filing ng Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro o doon lamang sa maapektuhan ng mismong tinatawag na distribution ng 7 seats? Aaralin din ng COMELEC kung saan nila kukunin ang 2.5 billion pesos na pondo para sa hiwalay na eleksyon sa BARM. Sa kabila nito, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC sa nalalapit na midterm elections. Sa pinirmahang kasunduan ng COMELEC at mall partners nito, nasa 42 mall sa bansa ang magsisilbing voting centers bukod sa mga paaralan. Napili after consultation with the residents ng mga maapektuhan. Pinili natin yung mga presinto ng botante na malapit dun sa mall. Sa ngayon, nasa 39 million na balota na ang naimprenta ng COMELEC. Target nila makompleto ang 72 million ballots sa Marso at matapos ang verification ng mga ito sa Abril.
Wala naman daw epekto sa ballot printing kahit formal nang naghain ng statement of withdrawal ang kampo ni Doc Willie Ong na umatras na sa pagtakbong senador. Namin matatanggal yung mga pangalan na magwi-withdraw. Kung sakali man sila ay maiboto pa rin, lahat po ng boto nila ay considered stray. Walang bisa at hindi na po mabibilang. Ayon naman sa misis ni Ong na si Doc Liza, nagkikipagbuno pa rin ngayon ang doktor sa sarcoma cancer. So sabi niya, sige magwi-withdraw muna ako kasi may a few treatments pa. Kahit naman umatras na, nilinaw ng COMELEC na required pa rin magsumite ng statements of contributions and expenditures o SOSE si Ong. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Binaha ang ilang probinsya dahil sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Sa Albay, patay ang maglola matapos anurin ng rumaragasang baha. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Isang babae ang napadpad sa Barangay Bonga sa Bakakay, Albay kahapon. Inanod ng rumaragasang baha ang biktimang 61 taong gulang dahil daw yan sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Agad na rumisponde ang mga rescuer para kunin ang labi. Bukod sa kanya, kasama rin daw na inanod ng baha ang apo nito. Ayon sa ulat, pauwi ng maglola galing ng simbahan ng abutan ng rumaragasang tubig. Na-recover na rin kaninang umaga ang labi ng kanyang apo. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa Agusan del Sur. Ang bahay na ito sa Barangay Los Arcos sa bayan ng Prosperidad pinasok na ng tubig. Maging ang paaralan, lubog na rin sa baha. Kwento ng mga residente, umabot ng hanggang dibdib ang tubig doon. Sa bayan naman ng San Francisco, hindi na makatawid ang mga residente sa mga nalubog na kalsada. Nagmistulang ilog na rin ang kalsadang yan sa Bulan, Sorsogon. Ayon sa mga residente, tumaas ang tubig dahil sa magdamagang pag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa weather update, patuloy na magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa, bunsod ng shear line o banggaan ng mainit at malamig na hangin. Partikular sa Palawan at Visayas. Ayon sa Pag-asa, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Easterly, so mainit na hangin naman mula sa Dagat Pasipiko ang nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Habang northeast monsoon o amihan pa rin ang nagdudulot ng malamig na panahon at panandaliang ulan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Luzon. Susunod, mga kawatan de kotse, nilimas ang isang tindahan ng gadgets. Lalaki patay matapos gilitan ng sariling anak. At Jennifer Lopez at Ben Affleck divorced na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Halos malimas ang isang tindahan ng mga mamahaling gadget sa Bukawi, Bulacan. Ang mga nanloob na sospek hatid sundo pa ng kotse. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles, exclusive. Hataw sa paghakot ng mamahaling gadgets ang dalawang lalaking yan na nakuhanan sa CCTV ng isang tindahan sa Bukawi, Bulacan. Walang sinayang na oras sa mga kawatan. Ang isa sa kanila may supot pang dala. Isa-isang tinarget ng mga sospek ang mga gadget. Bago yan, ilang oras daw minanmanan ng mga salari ng gadget store. Sa isang kuha ng CCTV, pasimpleng nagmamasid ang mga kawatan sa labas ng tindahan. Saglit na umalis sa mga lalaki. Pero pagbalik nila, sakay na sila ng kotse at iniharang sa pintuan ng tindahan. Hindi kita sa CCTV pero dito na sinira ng dalawang kawatan ang padlock ng roll-up door ng tindahan. Habang isa sa kanila ang nagsilbing lookout. Pasado 1:00 ng madaling araw nitong January 24 pa nakuhanan ng CCTV pero kamakailan lang na-upload ng mag-asawang biktima. Mabilis ang galawan ng mga sospek na nanloob sa tindahang ito. Hindi nga inabot ng 1 minuto bago halos malimas nila ang mga nakadisplay na gadgets. Matapos niyan, agad sumibat ang mga kawatan na may dala palang kotse na nakaabang sa labas ng gadget store. Sosyal. Ang bihis nila, attire nila is
maganda kumbaga casual. Mukhang mayaman, mukhang may pera, ganyan. Kaya hindi namin in-expect na magnanakaw pala sila. 10 sa mga high-end na gadget na ninakaw ay mga camera stabilizer at mga mamahaling drone. Kung susumahin, nasa 300,000 pesos ang halaga ng brand new gadgets na nakuha ng mga sospek. So yung pinakamura po nila nakuha is nasa worth 29,000 and then pinakamahal po nasa 60,000 po siya. Na-recover na ng may-ari ang ilan sa mga ninakaw na gadget na binenta umano ng mga kawatan sa mas murang halaga. Binibenta nila through online. Then yung iba naman po nakita po namin sa Green Hills. Alam kong sa akin kasi po may serial number po yung mga units po natin. Sa ngayon, nag-install ng dagdag na security feature sa gadget store ang mga may-ari. Patuloy ang investigasyon ng Bukawi Police sa likod ng nakawan. Kwento ng mga biktima, desidido silang mapanagot ang mga sospek. Maging ang Plaridel PNP, nakikipag-ugnayan din sa nangyaring nakawan sa Bukawi. Posibleng iisa lang daw kasi ang mga sospek na nanloob sa tindahan ng tsinela sa Plaridel nitong Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang isang lalaki sa Oslob, Cebu matapos gilitan ng sarili niyang anak. Pati kapitbahay na damay at pinatay rin. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Kita sa dashcam na ito ang lalaking yan na naglalakad sa kalsada sa Oslob, Cebu umaga ng February 20. May dala siyang itak. Ang driver na may kuha ng dashcam tila natakot kaya iniwasan ang lalaki. Yan ang mga huling sandali bago masangkot ang lalaki sa karumal-dumal na krimen. Nag-amok ang 23 anyos na lalaki sa kaginilitan ang sarili niyang ama sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa nakontento at pinagtatagaran niya ang mga paa at kamay ng biktima. Kahit ang kapitbahay na kaibigan ng kanyang ama, di pinalampas sa nag-amok na anak. Taga sa kamay at tagiliran ang kanyang ikinamatay. Agad namang nakaresponde ang mga pulis pero pumalag ang sospek. Napilitan ng mga pulis na barilin ang lalaki sa paa. Isang pinapaniwalaan na parang spiritual belief. May nagsusulsul daw sa kanya. May nagsasabi daw sa kanyang isip na patayin yung ganito para as offering naman. Ayon sa anak ng pinatay na kapitbahay, nagalit umano ang suspect dahil pinagdududahan siyang nagsumbong sa mga pulis dahil sa kanyang pamutol ng kahoy para gawing bahay. Bago raw ang pamamaslang, pinatay niya rin ang mga alagang hayop ng ilang residente sa kanilang lugar. Yung mga baboy, manok, pinatay niya. Kasi yun daw ang utos ng kanyang Panginoon. Wala na sa katinuan niya. Naka-hospital arrest pa ang suspect na maharap sa reklamong parricide at murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Patuloy raw na isusulong ng isang transport group ang dagdag sa pasahe sa jeep sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO, sapat na raw kahit na 2 piso ang provisional hike. Kung maipatupad, aabot sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa traditional jeep, habang 17 pesos naman sa modern jeep. Kahit papaano raw, makatutulong ito na makadagdag sa kinikita ng mga tsuper. Kapag bumaba naman daw ang presyo ng petrolyo, handa rin silang magtapyas ng pasahe. Nauna namang sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan nila ang pag-aproba sa taas pasahe. Ito naman po, good news sa mga manggagawa sa Davao Region dahil inaprubahan na ang aumento sa sahod. Sa inilabas na kautusan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11, magkakaroon na ng 29 pesos na dagdag sa daily minimum wage. Dahil po dyan, nasa 510 pesos na ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector, habang 505 pesos naman sa sektor ng agrikultura. Ipatutupad ang bagong wage order simula March 7. Nagbabala ang Department of Health sa peligro ng dengue reinfection kung saan posibleng kailangan salinan ng dugo ang pasyente. Sa ngayon, sapat na naman daw ang supply ng dugo sa Philippine Blood Center. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Halos magkasabay na na-dengue at na-ospital noong isang linggo ang 11 at 18 anyos na mga apo ni Nenita. Si Rose Ann ang unang nakaramdam ng sintomas. Akala ko po normal na lagnat lang kasi maya-maya umukay ako.
Tapos po, bumalik na naman. Tumagal po yun ng 4 days. Suka po ng suka. Sabi ko po kay mama, magpa-check up na po. Matapos gumaling sa dengue, panay na raw ang paglilinis nila sa loob at labas ng bahay para maiwasan ang sakit. Ayon sa Department of Health, posibleng mas delikado kung tatamaan ulit ng dengue. Kung minsan, nauuwi pa raw sa puntong kailangang salinan ng dugo ang pasyente. Nagkakaroon ka ng pagdurugo ng gilagid, nagkakaroon ka ng pagpapantal kasi nagdurugo yung loob ng katawan. Sapat naman daw ang supply ng dugo sa Philippine Blood Center pero may paalala sila sa mga mangangailangan nito. Dapat burden yan ng blood service facility mismo. So kung walang available doon sa blood service facility ng isang hospital, sila dapat yung magko-contact sa Philippine Blood Center para mag-coordinate at mabigyan ng supply. Hindi dapat burden ng pasyente, hindi dapat burden ng companion ng pasyente or yung bantay ng pasyente. Sumampa na sa halos 44,000 ang dengue cases sa buong bansa mula Enero hanggang nitong February 15. Mas mataas yan sa halos 28,000 cases sa parehong panahon noong isang taon. Ang nakikita natin ngayon dito na maaaring sanhi ng pagtaas ng bilang ay yung kapaligiran. Ibig sabihin, bigla nilang bubuhos yung ulan. At hindi lang bigla, malakas. Marami yung buhos ng ulan. Malaki yung volume ng tubig na naiipon. Diyan po pumupunta ngayon yung vector na sinasabi, yung lamok. Galing Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon ang karamihan sa mga kaso ng dengue. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng DOH na kailangang magdeklara ng nationwide outbreak ng sakit. Ang huling halimbawa na ito ay yung COVID-19. Lahat ng area ng Pilipinas ay may problema ng COVID-19. Walang COVID-19. But in this case, ang dengue, hindi po lahat. In fact, in Metro Manila, hindi rin po lahat ng mga LGUs ay nagsipagtaasan yung bilang ng dengue. Sa Lunes, February 24, ilulunsad naman ng DOH ang Alas 4 Kontra Mosquito nationwide campaign. Layo nitong puksain ang mga pinamumugaran ng lamok para hindi na kumalat pa ang dengue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nasagip ang ilang inabando ng aso sa isang isla sa Quezon Province. Bago sila nasagip, tumambad rin sa mga otoridad ang ilang patay na aso doon. Kung paano nakarating ang mga yan sa isla, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Hindi pa nakakadaong ang bangka, sumisipol na ang vlogger na si Mark Robert Calesa. Yan ay para tawagin ang mga asong inabando na raw sa islang ito ng Talabahan sa Padre Burgos, Quezon Province. Pagdating nila sa isla, dala nga tayong pagkain ng mga aso, mga kabady. Agad nagsilapitan ang ilang aso. Kapansing-pansing payat ang mga ito. Ang iba, halos butot balat. Halatang gutom ang mga aso na nag-aagawan sa ibinigay na pagkain. Habang pinapakain, may dumating pang 3 aso. Dami nila, wala nagpapakain dyan. Nabubuhay sila ng kanila lang. Kwento ng vlogger, walang nakatira sa isla. Bukod sa walang malinis na tubig, wala ring mapagkukunan ng pagkain. Kung ganon, bakit nga ba may mga aso sa isla? May mga nagdadala siguro na residente na hindi na nila kayang alagaan or naiiwan yung mga aso doon pag may pumupunta. Wala po talaga akong kakayanan na matulungan yung mga aso doon kundi mapakain lang namin pag pumupunta kami doon. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Padre Burgos at sa pangunguna ng animal rights advocate group na Animal Kingdom Foundation, nirescue nitong Miyerkules ang mga inabando ng aso. 5 aso at 1 pusa ang nasagip at nasa maayos ng lagay. Sa paglilibot pa nila sa isla, may nakita rin silang mga asong patay na. Posible raw dahil ito sa gutom at pagkakasakit. Partly, this is not the first time, but may mga nakita na rin sila doon na mga remains, mga bones ng mga aso na namatay. Paalala ng grupo sa publiko, labag sa animal welfare law ang pag-abandona ng mga alagang hayop. Multang 30,000 pesos at hanggang 1 taong kulong ang pwedeng parusa sa mga lumabag. If we are able to pinpoint or makita at ma-prosecute yung tao na yan, mahuli, then that person can be held liable for animal cruelty. Bilang isang animal lover, ipagpapatuloy naman daw ni Mark at kanyang mga kaibigan ang pagsagip sa mga kaawa-awang hayop. Huwag nating abandonahin ang ating mga alagang hayop. Kung maaari po ay ibigay na lang natin sa mga ibang tao na may gusto or ipa-adapt natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Susunod, bubong ng isang food court gumuho. School bus sumalpok sa truck. 12 estudyante patay. At mga inabandonang aso na sagip sa isang isla. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa Frontline News Abroad, di bababa sa 3 ang patay matapos mabagsakan ng gumuhong bubong ng food court sa Peru. Sa video, makikitang natabunan ng bumagsak na bubong ang food court na nasa loob ng mall. 29 naman ang sugatan na agad sinugod sa ospital. Pinangangambahang marami pa ang nasawi kaya patuloy pa ang rescue operations. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagbagsak ng bubong. Sa Brazil naman, 12 estudyante ang patay nang sumalpok ang sinasakyan nilang school bus sa isang truck. Pauwi na raw ang mga estudyante mula sa eskwelahan nang mangyari ang insidente. 19 na iba pang sakay ng bus ang sugatan na agad na idala sa ospital. Ayon sa gobyerno ng Brazil, naaresto na ang driver ng truck matapos umano nitong takasan ng insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Sa NBA naman, wagi ang Cleveland Cavaliers kontra New York Knicks sa kanilang Best in the East showdown. Tambak na tambak ang Knicks. Final score, 142-105. Solid game ang nilaro ni All-Star Donovan Mitchell na nagtala ng 27 points. Hakot sa buckets din ang ibang Cavs kung saan 6 sa kanila ang naka-double digits sa score sheet. Para sa Knicks naman, tanging sila Karl Anthony Towns at Jalen Brunson lang ang pumuntos ng tig-20. Tinambakan din ng Golden State Warriors ang Sacramento Kings. May 20 points and 6 assists si Steph Curry para sa panalo, habang 17 points naman ang tinala ni Imo Jimmy Butler. Team game naman ang nilaro ng Warriors na nagtala ng 40 assists for the game. Kumpara sa 26 assists lang ng Kings. Final score dito, 132-108. Mga kaawit bahay, simula na ngayong Sabado ang kantawanan online ng Singgaling Digiverse ng ating Now Zending. Muli na namang mangungulit at magpapasinglaban sa kantahan ang ating Digiverse Master Zendy. But this time, may makakasama na siya sa online show kada Sabado sa ang ating singing marites at First Ultimate Bida OK Star na si Marimar. Abangan sa buena manong ratsyada ng Now Zending ang ating hataw-hati sing-talker na si Yanyan. With special guest pa na si MQAA vocal sweetheart Carmela Lorzano. Para sa mas pinasinggalingang online kulitan, tutok na sa Now Zending tuwing Sabado 5:45 p.m. sa Singgaling YouTube, TikTok at FB page. At abangan, dahil simula sa March 1 na ang pasabog na SG. Sobrang grand comeback ng Singgaling, 5:45 p.m. dito lang sa TV5. It's official, divorce na ang superstar couple na sina Jennifer Lopez at Ben Affleck. Nitong January 6, sinaprubahan ng Los Angeles Superior Court Judge ang divorce case na inihain ni Lopez. Nag-take effect naman ito kahapon February 21. July 2022 nang ikasal sina J-Lo at Ben. August 2024 naman, nag-file ng divorce si J-Lo. Pero bago yan, mahigit 1 taon na raw nahiwalay ang dalawa. Early 2000 nang unang ma-engage ang dalawa pero naghiwalay din ng 2004 dahil daw sa public pressure. Nagtambal sa mga pelikulang Giggly at Jersey Girl sina J-Lo at Ben. Susunod, paanang bata na ipit sa escalator. At silipin ang Grand Street Parade ng Panagbanga Festival. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
pag-arangkada sa pangangampanya ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Maagang inumpisahan ni Willie Revillame ang kanyang motorcade sa Antipolo Rizal kanina. Habang nag-iikot, dagsa naman ang sumalubong sa TV host na namigay ng mga t-shirt. Naniniwala si Revillame na ngayon na ang tamang panahon para pumasok siya sa politika. Anya, gaya ng ginagawa niyang pagtulong sa kanyang TV program sa nakalipas sa 27 taon, ang pagtulong pa rin sa mga nangangailangan ang dahilan ng pagtakbo niya sa pagkasenador. Kabilang si Revillame sa mga pumasok sa 4th hanggang 12th place sa January 20 survey ng Octa Research sa mga kumakandidatong senador. At sa presko niya kahapon sa Pasig, natanong siya kaugnay sa kanyang campaign strategy. Yung campaign strategy, hindi. I think ang importante ito, people will listen to you na totoo sinasabi mo. Wala kaming strategy eh. Hindi kami nag-iisip ang ganito gagawin na wala. Dapat from the heart ang pagtulong. Naglibot sa iba't ibang bayan sa Batangas si Senator Bongo. Binisita niya ang mga kapwa Batanggenyo sa Alitagtag, Santa Teresita, Taal, San Nicolas, Agoncillo at Lemery. Tubong Batangas ang pamilya ng nanay ng senador kaya anya malapit sa kanya ang mga Batanggenyo. Dagdag pa ng senador, siya ay pinaghalong dugo ng Batanggenyo at Bisaya. Kaya naman natural daw sa kanya ang tapang at malasakit. Sa Apalit, Pampanga naman, ang schedule ngayong araw ni Ben Tulfo. Alas 9 kaninang umaga nang makipagpulong siya sa mahigit 2,000 miyembro ng TODA doon. Kakambal ng kanyang programang Bitag, sinabi ni Tulfo na layunin niyang makinig sa kanilang mga hinaing at tumugon sa kanilang pangailangan. Nakibahagi naman si Independent Senatorial Candidate Bam Aquino sa pag-iimprenta ng mga campaign materials kasama ang ilang supporters at volunteers sa Pasig City. Anya, malaking tulong ang mga volunteers sa kanyang pangangampanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng cellphone sa isang tindahan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa video, makikitang tila nag-aantay ng tiyempo ang naka-helmet na suspect. Ilang saglit din siyang umupo sa tindahan at saka tinangay ang cellphone. Natukoy na raw ng barangay ang pagkakakilanlan ng suspect na ipablotter na siya ng biktima at planong sampahan ng reklamo. Sa Occidental Mindoro naman, kita rin ang 2 kawatan na nagnakaw ng isda sa harap ng isang bahay sa bayan ng Mamburao. Sa pool sa video, ang pag-ubos nila sa nilalamang bangus ng isang icebox na galing pa raw ng Batangas. Na idulog na sa barangay ang insidente. Samantala, nataranta naman ang mall goer sa Lipa City, Batangas nang magsisigaw ang isang babae. Naiipit pala ang paa ng 2 taong gulang na bata sa escalator ng mall. Dinig sa video ang pagpalahaw ng iyak ng naipit na paslit. Makalipas ang ilang minuto, rumesponde naman ang mga tauhan ng mall. Agad namang nadala sa pagamutan ang naipit na bata. Wagi ang aktres na si Maris Racal sa 75th Berlin International Film Festival o Berlinale. Inanunsyo yan mismo ng award-giving body sa kanilang Instagram page. Ang movie ni Maris na Sunshine ang nanalo sa Crystal Bear for Best Film Award. Agad namang nirepost yan ng aktres sa kanyang IG story with a caption na, "Mom, we won." Bukod dyan, sold out din ang premiere night ng pelikula sa Berlinale. Ang pelikulang Sunshine na dinirect ni Antoinette Hadaune ay tungkol sa atletang nagbuntis habang nasa paghahanda para sa isang kompetisyon. Nananawagan ng tulong ang mga magulang ng isang bata sa Samar na may cerebral palsy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Yeda Pascual. Doble dagok ang dinaranas ng mag-asawa sa Basay, Western Samar dahil ang kanilang anak may napakatinding sakit. September 2019, isinilang ni Christine Versosa ang ikalawang anak na si Basti. Kwento ni Christine, hirap na hirap siya sa 16 hours na labor. Nangingitim ang sanggol ng ilabas. Pero pinauwi pa rin daw sila ng ospital at sinabing wala namang problema. Yun nga lang makalipas ang 1 linggo, inatake ng seizure si Basti.
Pagbalik nila sa ospital, ito ang sinabi sa kanila. Nung nagle-labor pa lang po ako, ma'am, may factor na talaga na naubusan na ng oxygen. Yun po yung nakita po sa mga test po ni Baby Baste po. Ngayon labas-masok sa ospital si Baste at panay therapy ang inaatupag. Ang sabi naman ngayon ng doktor, may spastic quadriplegia cerebral palsy na kasi ang bata. Ang pinakamalalang uri ng cerebral palsy kung saan apektado ang halos buong katawan at muka ng pasyente. Dobleng dagok ito, lalo't 1 taon pa lang bago ipinanganak si Baste, namatay din ang panganay na anak ni Christine dahil sa sakit sa puso. Lifetime condition na po yun. Kaya bilang isang magulang po, sobrang hirap po na makita po yung anak sa araw-araw po. Na nakikita ko po kay Baste na nahihirapan po. Lumalaban po, ma'am, yung bata. Ang padre de pamilyang si Cesario, construction worker na, sumasideline pa sa pamamasada ng tricycle. Halos di na siya umuwi para matustusan ang mag-ina. Pero hindi pa rin ito sapat. Nais ko po sana humingi ng tulong para sa medical needs po ni Baby Baste. Sa mga gustong pong tumulong kay Baste po. Malaking tulong po sa pang-araw-araw na gamutan ni Baby Baste. Maraming salamat po sa inyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tuloy-tuloy pa ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mahigit 4 na po ang sugatan matapos mahulog sa nawasak na tulay sa Indonesia. Sa kuha ng video, tumatawid ang mga tao sa tulay nang bigla itong bumigay. Nagkumahog ang mga tao na makasampa sa lupa. Pero karamihan sa kanila, sa tubig bumagsak. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima. Pansamantala namang isinara ang bahagi ng nasirang tulay. We will be better. Yan ang pangako ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone matapos silang matalo sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup Qualifiers third window. Upset loss ang inabot ng Gilas kontra Chinese Taipei 91-84. Ito ang unang talo ng Pilipinas laban sa nasabing koponan mula pa noong 2013. Kaya naman ganun na lang ang dismaya ng Gilas at ng kanilang fans sa nangyari. Ayon kay Cone, alam niyang mas malakas sa Taipei squad ang kanilang makakaharap. Pero di niya inasahan ang galing ng kalaban ngayong taon. Dapat nga raw ay naghanda pa siya ng mas mabuti. Kaya naman asahan na raw mas focused and determined na Gilas Pilipinas squad kapag nagharap na sila ulit ng New Zealand Tall Blacks bukas. Single pa rin ang Korean heartthrob na si Lee Min-ho. Ito ay matapos pabulaanan ng talent agency ng aktor na nagde-date sila ng 2NE1 member na si Park Bom. Ayon sa MYM Entertainment, walang personal na koneksyon ang dalawa. Nagsimula ang dating rumors matapos mag-post si Park Bom ng mga picture ni Lee Min-ho. Sa deleted na post, sinabi pa ng singer na si Lee Min-ho ay kanyang husband. Sinabi naman ng talent agency ni Park Bom na isa lang siyang fan ng aktor. Talaga namang the place to be ang summer capital of the Philippines na Baguio City. Oo, marangkada na ang 2-day highlight ng Panagbanga Festival. At live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Siyempre, Laila, kamusta ang celebration dyan? Basta celebration si Laila. Oy, Jess, Nikki, and Andre, wag niyo ako masyadong i-miss ha kasi sa Monday pa ako babalik pero eto na nga. Kung kahapon ay maulan, ngayong araw biniyayaan naman ng napakagandang panahon ang summer capital. Perfect na perfect talaga ang weather na yan para sa day 1 ng 2-day highlight ng Panagbanga 2025.
Literal na music is in the air nang isa-isa nang nagmarcha sa kahabaan ng Session Road papuntang Melvin Jones Grandstand ang mga kalahok sa Grand Street Parade ng Panagbanga Festival. Kinagiliwan ng crowd ang PMA Marching Band. Suot ang floral nilang mga polo. Tinugtog nila with matching choreography ang salamin-salamin ng Nations Girl Group na beanie. Kasama din sa parada ang mga sister countries ng Baguio, ang Korean community. Suot pa ang kanilang traditional wear na hanbok habang naglalakad at nagpo-perform sa crowd. Cute naman ang mga elementary student na kalahok sa drum and lyre competition. Suot ng 5 contingents ang kanilang mga flower-inspired na costume habang tumutugtog at nagsasayaw sa kalsada. Mataasa naman ang energy sa pagsasayaw at props ang labanan ng 7 kalahok sa festival dance. May malalaking bubuyog pa ang ilan sa mga dancer bilang props. Kasi yung bottom po ng bakbakan is honey or tiro in Ilocano. So yun po yung nire-represent namin ngayon. Yun yung pinoportray namin ngayon ng Tiro Festival na feeling namin napakagandang dalhin dito sa Baguio kaya sa Panagbanga 2025. Tagumpay namang maituturing ng pamunuan ng Panagbanga 2025 ang paglahok ng iba pang mga lugar. Pasok na pasok daw ito sa kanilang tema para sa taong ito na Blossoms Beyond Boundaries. Gusto natin na ma-involve yung ating mga neighboring communities, no? We want Baguio Flower Festival to continue to be inclusive. Gusto natin mag-participate yung ating mga blessed neighbors. Even the nearby provinces are most welcome to be part of the Baguio Flower Festival. Enjoy naman ang crowd sa mga Panagbanga activities. Na-miss ko yung yung party dito. Excited po. Kaya kanina pa kami dito nakaupo. Anong oras ba? Nako, 4:30. Second time last year, kami una namin last year. Niyaya kami ng bayaw ko. Tapos yun. Baka every year, manonood na kami lagi. 200,000 pesos ang napanalunan ng St. Louis University na nag-uwi ng grand prize sa festival dance. Sa drum and lyre competition naman, nag-uwi ng 150,000 pesos grand prize ang El Tribo di Lucban. Kada eskwelahang lumahok sa drum and lyre competition ay binigyan din daw ng cash subsidy na 100,000 pesos. Habang 50,000 pesos naman ang consolation prize para sa festival dance. O diba, Nikki, Jess, and Andre, day 1 pa lang yan. Very exciting na talaga. Bukas ang day 2, nako, masaya rin dahil aariba naman ang Grand Float Parade. Kaya sigurado akong mamumulaklak ang kapaligiran dito sa City of Pines. Pero for the meantime, yan muna ang latest. Balik sa inyo. Kita nyo naman, tinapatan ni Laila yung ganda ng mga bulaklak dyan sa Baguio, sa Panagbanga. Maraming salamat, Laila Pangilinan. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.